Ikaw, ang kapal mo? Vice Presidente, mahal na mahal kita. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Anong ginagawa mo rito? Nakita kong late ka na umuwi. Kaya sinilip kita. Ikaw ang kabit ng Vice-Presidente. Maganda ka man, ngunit ikay isang hamak lamang, karapat-dapat lang maging laruan. Narito ang 5 milyon. Umalis ka bago pa man may masama mangyari. Galing ako sa simpleng pamilya, ngunit sa loob ng 3 taon ako ang gumagawa ng lahat para sa kanya. Ako ang naghahanda ng kanyang lugaw, naglalaban ng damit, pati medyas at mga damit pansarili. Ay ako rin ang naglilinis. 5 milyon? Katawa-tawa. Mananatili ako para sa 10 milyon. Ha? 10 milyon at aalis na ako sa tarantadong ito. Bahala na kayong dalawa. Ginugulo ni Landwehr ang Vice-Presidente at nagkukunwaring gustong. Siyang akitin ngayong gabi. Matatanggap kaya ng kanyang kabit ang 10 milyon? Sandali, ginugulo niya ang vice-presidente ngunit hindi sila magkasintahan. Kahit 100 million pa binibinilan, hindi ko siya iiwan. Huwag ninyong dungisan ang pag-ibig ko ng pera. Ikaw, Kailangan niya. Kanya ako. Lumabas ka. Aalis na rin ako, huwag kang maglalasing. Naghihintay ako sa bahay ng mainit na tubig. Makinig kayong mabuti. Tumingin sa kalawakan. Nung una, nung ako'y Kunin mo ang kwintas na inihanda ko. Naiinis na ako sa'yo. Nababaliw na ako sa'yo. binibining diyang... Anong nangyayari? Wala. Ano ba talaga ang problema? Huy, Mga tungkulin ng isang kasambahay. Ihanda ang paligo bago siya umuwi. Nakauwi na po kayo. Handa na po ang paligo ninyo. 42 degrees ayon sa gusto ninyo. Kakalimutan ko ang nangyari. Titiisin ko lahat as asuyo food. Si apps kakat para sa inyo si tinichugo. Ganito na ba kamahal ang pagmamahal mo? Isang perfectionistang 42 degrees ang tubig. Tanging malalapit lang ang nakakaalam. Mahal na mahal kita. Pero alam ko ang lugar ko. Masaya na ako sa pagiging malapit sa'yo. Yan ang kaligayahan ko. Kapag nakakita ka ng iyong tunay na pag-ibig o karapat-dapat na kasama, ako'y alis, walang reklamo. Gaya nga nga itong inaakala ko. Para sa akin, Ganito kalaki ang pagmamahal mo. Tinanggihan mo ang 10 milyon. Pagbibigyan kita. salamat, Chifu! Ang ganda, pahahalagahan ko bawat regalo mo. Kwintas na 8 million, sulit ang pagpapanggap na ito. Tulungan mo akong maghubad. Kakain kami ni Jajia bukas. Nagpapaalam po ako. Maliligo ka ba? Sabay tayo. Ang Azure Heart Necklace ni Sui Sui ngayon ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Gusto mo ipagbili ko sa marketplace? Nababaliw ka ba? Hindi ako. Nasa koma ang nanay ko. Ang gamot ay napakamahal. Ipagbibili ko ang sarili ko para sa kanya. Mag-ingat ka sa Vice-Presidente. Alam ko. Kung malaman niyang ibinenta ko ang regalo niya, Lumuhod ka!
Papatayin niya ako. Kayong dalawang kahabag-habag sa mamahaling restaurant na ito. Katawa-tawa ang baho ng amoy, nakakadiring amoy ng kahirapan ninyo. Kahit aso nakakapasok, kami hindi. Sino tinatawag mong aso? Jen, tama na. Sui, mali ang pananalita ni Jen. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Huwag mong damdamin. Masaya akong makita kayong muli. Hindi na tayo nagkita mula nung kolehiyo. Ikakasal kami ni Aning sa susunod na buwan. Dumalo ka sa kasal namin. Maging abay mo ako. Roxin, iniinsulto mo si Sui? Nandaya ka sa kanya gamit ang boyfriend niya at iniimbitahan mo pa siya sa kasal mo. Si Sui Sui ay pinakamatalik kong kaibigan. Gusto kong masaksihan niya ang kaligayahan namin ni Aning. Abay, bakit hindi ikaw ang ikasal? Nandyan pa rin ang asta mo. Iniwan ka ni Aning para sa akin. Nagsisisi kami. Kung nakalimutan mo na, samahan mo kaming magdiwang. Gagaan ang loob niya. Wala nang pagsisisi. Sinaktan mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Sino? Ang magiging Mrs. Juaning. Nagbago na ang estado ko. Pero huwag mong kalimutan ang nakaraan natin. Alam ko ang mga sikreto mo. Gusto mong magpakasal sa mayaman? Mag-ingat ka. Good luck sa inyong dalawa. Hanggang sa huli. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Ako, Nangahas kang manakit sa akin? Papatayin kita. nagpapanggap kayong inosente ha? Bitawan niyo ako, mga baliw. Dapat sinaway ka ni Lucy. Ipapakita ko sa'yo kung sino ako. Nababaliw na siya. Dapat alam mo, anong kapalaran ang naghihintay sa mga taksil sa amin. Ama, patawarin ninyo ako. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ah! Sa klolo. Baliw ka ba? Saan ka tatakbo? Totoo yan, totoo. Hinampas niya ako. Palabasin niyo siya. Ikaw ang unang nanapok sa kanya. Oo, ininsulto ka niya. Ininsulto niya ako pero okay lang. Pero kung aalipustahin ka niya, hindi ko matitiis. Ano raw sabi niya? Sabi niya, kaming mga dukha sa restaurang ito, kailangang makipag-date sa sugar daddy. Sabi niya, may 60 anyos akong kinakasama. Gago ka. Kung gaganyanin ka niya, hindi ko makakaaya. Gumagawa ka ng kwento. Puta ka. Gagapangan kita ng buhay. Dukha. Tanga. Hindi kailanman nagsalita si Rosie. Wala akong sinabi. Maayos ang pananamit mo, respetadong lalaki. Niloko ako ng putang ito na mukhang inosente. Sip-sip lang yan sa kanya. Bulag siyang sumusunod sa kanya. Kung hindi, magtetestigo ako. Ininsulto ka nitong babae kanina. Hindi ko napigilan, kaya ako kumilos. Karapat dapat siyang pagturuang leksyon. Nangangangahas kang manapak sa akin? Alam mo ba kung sino ang fiancé ko? Wala akong pakialam kung sino. Hubay, palabasin mo sila. Fiancé ako ni Jijo Anya ng Yuncheng. Ang pamilyang Joe. Isang maliit na pamilyang walang kwenta. At nangahas ka pang magsigaw dito? Bitawan niyo ako, bitawan. Huwag. Akala ko hindi mo nararamdaman ang sakit. Masakit. Masyadong masakit. Umuwi na tayo. Aalagaan ko ang mga sugat mo. Buti naman. At nararamdaman mo ang sakit. Tumawag ka sa akin kapag may problema ka. Opo, amo. Kahit mahal mo ako, unahin mong protektahan ang sarili mo. Naiintindihan ko. Pero huwag kang magsisinungaling sa akin. Paano kung nagsisinungaling ako sa'yo? Yung huling nagsinungaling sa akin, nabali ang binti. Ikaw ang bahala magdesisyon. Ama, tapat ako sa inyo. Hindi ako kailanman magsisinungaling sa inyo. Sakit. Ama, tapos na.
Ilalagay ko ang pampatanggal ng makeup mo. Exclusive, si Gumeng, huling estudyante ni Master Jiang ay bumalik na. Papunta na ako. Binibining Gu, interview. Binibininggu, kayo po. Isang salita. Sagutin niyo po kami, Binibining Gu. Binibininggu, bumalik. Oh, Tingnan niyo ito, Binibining Gu. Babalik ako para kunin ang mga pag-aari ko, lalo na ang mga lalaki. Ashi, nagbalik na ako. Young Master Fu, handa na ang masustansyang almusal nyo. Masama ang uminom ng kape ng walang laman ng tiyan. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Uminom ka ng gatas. Gumagaling na ang pagluluto ko. Dalhan mo ako ng tanghalian sa opisina. Isang karangalan ang paglilingkod sa inyo. Mabait. Sigurado yan, Visit ka, bukod sa almusal, pagkain ng pag-ibig pa? Pinaghihirapan ng pera? Hoy! 4 na oras na paghahanda para sa pagkain ng pag-ibig. Ngunit makita ang balang lalaking mahal ko nakakasaya. Ako ang pinakamasayang babae. Sasabihin ko sa kanya mamaya. Young Master Fu, handa na ang pagkain nyo. Pagkain ng pag-ibig. O para kanino yan? Ang kasintahan ko. May kasintahan ka? May problema? Wala. Nasa ibang bansa ako. Malaya ka noon. Magandang araw. Ako si Gumeng, estudyante ni Master Jiang. At mahalagang tao para kay Ashi. Mapait? Siya kaya ang tamang tao para kay Fu Chenxi? Hindi masama ang pagkain. Hubay, kainin mo. Sige nga, Kami ni Ashi ay sa labas kakain. Ashi, binigay ko sa kanya ang pagkain mo. Hindi ka ba naiinis? Hindi. Binibining Jiang, walang problema. Kung walang sasabihin ng director, wala rin ako. Kain na kayo. Hindi na kita guguluhin pa. Sabay tayong pumunta. Hindi, dito na lang ako. Kapag sili lang. tinawag ka, sumunod ka. Huy! Kain, kain, kain. Yan lang ang nasa isip mo. oo, alam ko. Kumain. Binibining Gu, 2 upuan lang ang inyong naireserba. Wala na pong available na mesa sa kasamaang palad. Bumaba ka na, tapos na. Dahil walang natirang upuan, si Binibining Jiang ay kakain ng nakatayo. Hindi ako gutom, pwede akong tumayo. Unang beses akong hindi pinansin ng Fucha Clan. Mukhang ang Binibining Gu na ito ay may special na pwesto sa kanyang puso. Ito ang aming specialty, seafood sauce. Kainan na. Ang bango. Ang wakame ko ay para sa pagdodrawing, hindi para magbalat ng alimango. Binibining Jiang. Kung hindi ka kakain, pwedeng balatan mo ito para sa akin? Gamit ang kamay. Ashi, ang girlfriend mo ay may magandang asal. Nag-e-exaggerate ka naman. Ganun mo ba siya kamahal? Dati sobra-sobra ang pagpapalamba mo sa akin. Ikaw mismo ang nagsabi. Yun ay noon. Pupunta ako sa CR. Ilang taon na kayong magkasama ni Aishi? Assistant manager. Ang bait-bait ni Binibining Jiang. Hindi inaabuso. Binibining ko, sabihin mo ng diretsahan ang intention mo. Iwanan mo si Aishi. Kung hindi, kamay mo ngayon. Sa susunod, malalaman mo. Pwede akong umalis pero may kapalit. Anong ibig mong sabihin? Sa literal na kahulugan, gusto mong mawala ako ng tuluyan, edi magbayad ka ng malaki.
Ang huling nag-utos sa akin na umalis ay si Binibining Landuer. Nag-alok siya ng 10 million. Ang babaeng katulad mo, hindi ba dapat mas malaki ang alok? Jiang Sui, hindi mo siya mahal. Kung mag-uses ka ng 1 billion, pag-iisipan ko. Bilyon ang halaga mo? Hindi ako ganun kaimportante. Plano ng manager. Bago ang promotion mo, hindi mo ba ako gustong alisin? Nag-init ang ulo ni Manager Fu. Mukhang mamamatay tao. Palitan pera kapalit ng pag-alis. Pangalawa, narinig mo na ang lahat. Hindi ka niya mahal. Ang pera mo lang ang gusto niya. Alam mo ang resulta ng panloloko. Kanina, narinig mo ba? Narinig ko? Napakalinaw. Nagbibiro lang ako kay Binibining Gu. Biro, hayaan mong gantihan kita. Uunahin ko bang baliin mga hita mo? O bubunutin ko mga mata mo? Baka putulin ko dila mo para bayaran ka sinungalingan mo. Pasensya, ayaw kitang lokohin. Nangangailangan lang talaga ako ng pera. Nasa ospital, nanay ko. 100,000 ang monthly na gastos. 3 taon mo akong niloko. Dapat alam mo, ayaw kong nagtitiwala sa traidor. Pasensya na. Pasensya. Paumanhin. Huwag ka nang magpakita sa akin. Jiang Sui, karunungan ng pagkilala sa sarili. Kung hindi, magiging kasuklam-suklam ka lang. Ang clumsy ko talaga. Asa pagsisikap kong hawakan siya, Ashi. Ashi, ayaw mo kapag niloloko ka, di ba? Papayagan mo siyang umalis ng ganun-ganun. Huwag mong isiping wala akong alam. Ikaw ang gumamit kay Jiang Shui. Gusto kong makita mo ang totoo niyang ugali. Huwag mong pagbigyan ang kapatid ko. Pinalampas kita ngayon. Tandaan mo, to ang basing baril ay hindi sayo. Kapag may nangyari sa kanya, ikaw ang pananagutan ko. Ingat ka. Kung nahuli ko ang kapatid mo, lalaban ka pa? Anong pulsera? 20 milyon ang presyo ng kwintas mo. sa perang yan, kahit walang tulong ni Fu Jianxi, sapat na pang opera ni Mama. Pero, 15 araw ka nang umalis sa Fu Corp. Di ka na babalik. Hindi niya ako kinontak at bumalik na ang Baiyue Huang niya. Tangang patuloy na umasa, matatanda na tayo, matuto kang magpakitang tao. Alam mo namang pera lang ang pakay ko sa kanya. Mas mabuti to. Inumin natin ang kalayaan ko. Tagay, ipagdiwang natin ang pagiging single ko. Mabait naman si Fu Jianxi sa'yo. Hindi mo ba talaga siya mahal? Jajia, alam mo ba ang gusto niya sa akin? Ano? Alam ko ang lugar ko. Pero inalagaan ka niya. Parang pagmamahal yon. CR muna ako, wala akong pake. Kagandahan mo. Tara, shot. Ikaw pala? Suy-suy, tagal nating di nagkita. Tasing ka na, sasamahan na kita. Pakasalan mo si Luosin. Huwag mo akong hawakan. Suy-suy, alam kong mahalaga ako sa'yo. Nagsiselos ka, no? Mahal pa rin kita. Huwag mo akong mahalin, nakakadiri. Totoong mahal kita, ginamit ako ni Lohin. Joe Anning. Gusto mong maging kabit ako? Tiisin mo ng 2 taon, pakakasalan kita pagkatapos. Sira ulo ka. Galit ka ba't hindi ako ina mo? Tigil, meron kang VIP card? Annie, kailangang maoperahan ng nanay ko. Kailangan ng 200,000 yuan. Tulungan mo siya pakiusap. Umalis kayo dito, bawal ang hindi miyembro. Kapag ako'y lumapit sa'yo, ituring mo itong utang. Hindi ko alam saan lulapit. Nakikiusap ako, iligtas mo ang nanay ko, Peshuo. Tumigil ka sa pag-iyak o magagalit ako.
Ibibigay ko ang 200,000. 3 taon na ang nakalipas, hindi mo ako tinulungan. Kinamumuhian kita noon, pero ngayon ay naunawaan ko na. Noon ay magkasintahan lang tayo. Ikaw ang may desisyon kung tutulong ka. Ang manatili sa'yo o hindi, iyon ay karapatan ko. Ang desisyon ko ay hindi umintindi. Hindi ko talaga alam na kailangan ng operasyon ang nanay mo. Kung alam ko hindi ko gagawin ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako, pangako. Kayo ng nobya mo, umalis kayo sa paningin ko. Iyan ang pinakamabisang pagbayad. Bitawan mo ako. Kung hindi mo ako patatawarin, hindi kita bibitawan. Bibitaw ka o hindi? Hindi ako bibitaw. Tumututol ka, binala na kita. Nagsabi na ako sa'yo, dahan-dahan. Sinabi ko sa'yo na huwag kang lalaban. Hinay. Ang ingay dito. Direktor Adjunto, anong ginagawa mo dito? Ano ang nangyayari? Nakita ko ang dating kakilala. Nice kong makipag-usap ng konti. Kilala mo ba siya? Hindi. Kilala ko siya. Pero inaasar niya ako. Panghahalay. San, huwag kang magsinungaling. Hindi ito panghaharas. Gusto ko lang makipag-usap. Malinaw na panghahalay ito. Hindi ka ba aalis? Paparating na ako. Hoy! Anong ginagawa mo? Makinig kang mabuti. Mahalagang tao ako. Matagal kang nawawala. 2 linggo sa abroad na misyon. Kailan ka lumipat? Hindi ba ito paghihiganti? 15 araw na ang nakalipas. Bumalik na si Miss Gu. Ibinigay ko na ang pwesto niya. Ex ko si Juan yan, pero makakaasa ka. Nung kasama kita, wala na akong connection sa kanya. Nagkataon lang ito ngayon. Matalas ang pag-iisip mo. Siyempre. Kung hindi ako ganito, ang manatili sa tabi mo, 3 taon, imposible. Sabihin mo, bukod sa pagmamahal, ano pang kasinungalingan? Wala! Isipin mong mabuti. Sumpa, wala nang natira. Regalo niya ito sa akin. Buksan mo at tingnan. Nasa business trip siya. Laging may pasalubong sa akin. Ngayon dala niya. Pinatawad na kaya niya ako? Paano ito nangyari? Si Jeja ang nagbenta ng Coeur d'Azur. Mahal na mahal mo ako. Hindi kita pababayaan. Siya ba ang bumili nito ng 20 million? Parehong kwintas ang laking pagkakatan. 2 magkaparehong kwintas. Kung sasabihin kong ninakaw ito, maniniwala ka? Naniniwala ka? Hindi ako naniniwala. Ako rin. Paano kita parurusahan? Anong parusa ang gusto mo? Inumin mo ang alak. Isang buong bote ang ibig kong sabihin. Nawawala sa sarili ako kapag may alak. Baka masuka ako sa harap mo. Ang huling nagsinungaling sa akin ay nawalan ng paa. 2 beses kang nagsinungaling. Gusto mong mawalan ng 2 paa? O tatapusin mo ang bote na ito? Uminom ka at hawakan ang payong mo. Jiang Sui, ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Kung mangangahas kang magsinungaling, akala mo hindi kita papatayin.
Hinding-hindi ko na ulitin pangako. Magandang umaga, Chifu. Ihanda ang gamit at lumipat na ngayong araw. Babalik ako. At si Binibining-gu? Si Gumeng ay hindi ko imposibleng pag-ibig. Ito ay para sa kapatid kong lalaki. Tigilan ang kalokohan mong imahinasyon. Huwag kang magaspang sumagot. Bakit ka kumakatok? Pero ang utang na ito, ipinaliwanag niya sa akin. Bakit mo ako pinapaliwanagan? Naintindihan ko. Hoy, Chifu, may sasabihin pa ako. Ang kontrata nating 3 taon ay mag-e-expire sa 1 buwan. Gusto kong maghanap ng trabaho, maghanda para sa hinaharap. Gusto mo yan eh. Ginagawa ko ang gusto ko. Malaya na kaya ako sa wakas, magsimula ng makulay na buhay. Gusto kong maghanap ng trabaho. Ihanda ang kinabukasan ko. Ang walang utang na loob na to, takas ng takas. Maghanap kayo ng impormasyon kina Jiang Rui at Joe Aning sa opisina ko. Nakuha na. Heto ang resume ko, magandang umaga. Tingnan nyo ang akin, magandang umaga. Salamat, heto ang resume ko, pakisilip naman. Salamat. Oo, tingnan niyo resume ko. Magandang umaga, pakitingnan ang resume ko. Noong huli siyang naghanap, Paumanhin, hindi kami nag-hire. Salamat. ipagpatuloy niyo ito. Makardayang umaga, heto ang resume ko. Sinabi ni Ash na huwag kang galawin. Pero hindi niya sinabing huwag kang hadlangan. Magandang umaga, may hiring ba kayong design assistant? Pwede ko bang ipasa ang resume ko? Paumanhin, na-fill na ang posisyon. Walang work experience. Masyadong maarte. Walang kaseryosohan. Na-offend mo si Gumeng ang henyo. Tapos mag-apply ka dito, panaginip mo, sunod. Jiangsuo, naghahanap ka ng trabaho? Kailangan mo ng tulong? Pakialamero ka? Ikaw nga si Jiang Sui. Oh, Ako si Wu Chao, HR Director. magandang araw po, Director Wu. Ako ang bagong disenyo assistant. Heto ang mga sketch ko. Tingnan niyo muna ito. Hindi na kailangan. Kontento na kami sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ang bagong workstation mo. Ito ba ang desk ko? Pribadong espasyo. Pwede kayang pagkakataon ko to? Sige. Bakit niyo ako dinala rito? Simula ngayon, dito na ang workspace mo. Linisin mo ito bago matapos ang araw. Sabihin mo sa akin pagtapos, dadalhin ng direktor para mag-inspection. Mali kayo, in-applyan ko ang design assistant. Hindi tagalinis. Ang design assistants namin kailangan ng 2 taong eksperyensya. Meron ka? Wala. Pero mabilis akong matuto. Tingnan mo sarili mo sa salamin. Akala mo kaya mo. Director Luo, inilagay ko siya sa CR gaya ng utos. Alam kong ikaw, Pagkatapos maging kabit, itinapon parang basahan. Naghahanap ka na ngayon ng trabaho? Kung luluhod ka at magsusorry ng 3 beses, aminin mong mali ka. Baka pwede kitang kunin bilang tagalinis. 1 buwan sa 3,000 yuan. magpa-check up ka. Jiangsui, akala mo ba design genius ka pa rin? 3 taong palamunin, walang work experience. Ngayon, pabor pa itong alok ko. Kahit tagalinis, dapat magpasalamat ka. Subukan mong humanap ng kumpanyang tatanggap sa'yo. Bitawan mo ako ka. Bitiw, may dapat ayusin mula pa sa kapean. Gusto mong makipag-away? Sige na. Aray. Tigil! Anong ginagawa niyo sa publiko?
Kuya, ano yan? Tinutulungan ko siyang magkatrabaho. Sinuntok niya ako. Tingnan niyo pisngi ko. Namamaga lahat. Sui. Okay kang. Okay ka lang. Aning, Asikasuhin mo fiancé mo. Makinig kayong lahat, libreng pagkain mula sa boss, sumunod kayo kung gutom na. Ang galing! Ha ha ha. Mabuhay ang boss. Tara, kain. Kumain kayong mabuti. Ano tong kalokohan? Kui, hinahanap mo ako. Pasensya na, misunderstanding lang ito. Nilagay ako dito ng fiancé mo. Ayaw mo pa rin ba sa akin? Bakit kita kaaway? Kung di mo ako kinamumuhian, bakit ka nagpababa? Sinisira mo ang sarili mo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Kailan ka nagkaganito? Dati, hindi ka... Ang pagiging kabit ng katulong ng mandirigma? Dati ako'y modelo ng mag-aaral perpektong anak sa mata ng guro at magulang. Bakit ako magiging kabit niya? Ang buhay ang nagtulak sa akin. Kailangan ko ng pera para iligtas ang nanay ko. Pwede mo ring isiping pag-ibig to. Wala nang iba. Lahat to para sa pera? Pera? Kaya kong bigyan kahit gaano karami, makakahanap pa kita ng trabaho, maaaring maging kerida kita. Nandito ang mga dokumento ni na Miss Jiang at Joe Aning. Dati, sila ay magkasintahan. 3 taon na relasyon, unang pag-ibig nila. Kung hindi sa pagtataksil na yon, baka kasal na sila ngayon. Nasaan ngayon si Jiang? Nag-a-apply daw ng trabaho Gusto ko ang pinakamahalagang posisyon. sa kumpanya ni Joe Aning. Jiang, bulag ka. Chuan yan, may sayad ka ba? Nangahas kang sabihin yan, gawin mo akong kerida? Pwede kang maging kay Fujanshi, pero hindi sa akin? Tigil mo yung drama mo, Juan yan. Kahit kanino ako kerida, hindi sa'yo. Bitawan mo ako o tatawag ako ng pulis. Pulis, babaeng bayaran ang mga has tumawag ng pulis? Sui, hindi yon ang ibig kong sabihin. Kahit kerida man, may karapatan akong pumili ng kliyente. Talagang hindi to pagkakamali, Sui, patawad. Sinasadya mo akong saktan? Sa pagbagsak na to, humingi na ako ng tawad. Ikaw ang ayaw magpatawad. Bakit hindi mo ako mapatawad? Mahal na mahal mo ako dati. Dahil lang hindi kita natulungan nang kailangan mo. Yun lang ba? Ganito na lang ang galit mo. Ang halik na to ang patunay na mahal mo pa rin ako. Lumayo ka, nakakadiri ka. Haning, Alice. Jijo, pag-isipan mong mabuti kung paano mo i-explain sa fiancé mo. 3 taon ang nakalipas. Bakit hindi mo siya malimutan? Jo, Anian, ako ang fiancé mo. Fiancé? Huwag mong kalimutan kung paano ka naging fiancé ko. Nilason mo ako 3 taon na kalilipas, dinaya mo ako para makipagtalik, niloko si Sui, isinuko ang tiwala ko. Paano ko hahadlangan si Sui kung hindi dahil dito? Lahat to para lang makasama ka. Ikaw ang may gawa nito. Ani, hindi mo talaga ako minahal, di ba? Hindi, sabi ng nanay ko, kailangan ko ng anak para magmana. Pag nagbuntis ka na, maghihiwalay na tayo. Ha? Kino, hindi kita patatawarin. Biglang niebe. Buti na lang nahabol natin. Baka nagkasakit si Binibining Jiang. Bakit siya nakasimangot? Dahil kay Joe yan. O dahil 1 buwan na lang kontrata. Wala na siyang pakialam. Gusto kong maligo. Sige, Jiang Sui. Sabi ko gusto kong maligo.
Kung maliligo ka, sige, hindi kita pinipigilan. Kadiri matulog ng hindi naliligo. Paghandaan mo ang paliguan. Masama pakiramdam ko ngayon. Tuyuin mo buhok ko. Bakit ang pangit ng itsura mo? May problema sa trabaho? Huwag natin siyang sabihan kay Joanne niyan. Wala naman, okay lang. May bagong protector si Jiang Sui. At aatakihin niya ako? Protector, anong protector? Nagtatrabaho na ako kay Joanne yan, alam mo na. Oo, siya ang nobya ni Joanne yan. Dinaya niya ako para pumunta. Sabi niya, pasado ako sa interview. Sinabi ko huwag kang magsinungaling. Pasensya na. Tito, ayaw kitang lokohin, ayaw kitang magalit, ayaw kitang abalahin. Sige. Pero huwag na mauulit. Naiintindihan mo. Oo, naiintindihan ko. Mabait. Kung may problema ka man sa labas, kahit anong mangyari, sabihin mo sa akin. Palagi kitang aalalayan. Alayan. Bakit? Akala mo nagsisinungaling ako. Una kong marinig yan sa iba. Nahihirapan ako. Paano kung umibig ako sa'yo? Isang kahihiyan bang umibig sa akin? Paano kaya? Isang karangalan yon. Kung ganun, pagkatapos ng kontrata, manatili ka. Maging tapat ka sa akin. Hindi kita pababayaang magdusa. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Kung sakaling tunay na umibig, natatakot akong masira. Huwag na, di kita pipilitin. Niloloko mo na naman ako. Isipin mo ang kapalit ngayon. Walang competitive. Akong pera. Pera lang ba ang iniisip mo? Ano ang gusto mo? Makinig ka sa akin ngayong gabi. Ang mga brioche ni Liu Xianju ay masarap. Lumayas ka! Ayaw mong kumain. Ako na ang kukuha. Ang bango ay nakakaakit. Hinding-hindi. Pinaghirapan ko ang mga ito. Kapag itinapon mo, pagbabayarin kita. Kapag kinain mo ang brioche ko, akin ka na. Walang mananakit sa'yo habang kasama mo ako. Bakit nag-iisa ka sa labas? Nasaan ang pamilya mo? Pinalayas ako ng nanay ko. Wala na akong pamilya. Ingatan mo ang sarili mo ngayon. Suy-suy, Kailangan ko nang umalis. Babalik ako para bisitahin ka. umuwi na tayo. Hihintayin kitang bumalik. Hindi kita hahayaang umalis, Swiswi. Alamin mo para sa akin, anong nangyari kay Jiang Sui sa Angsin kahapon? Binibining siya, nagising na ang inyong ina. Totoo, napakaganda naman. Pupunta na ako agad. Inay! Luagsin. Paano ka magsasaya kung walang kasinungalingan? Anong balak mo? Napakabatugan mo pa rin. Dahil nagnakaw ka sa akin. Ipaparamdam ko sa'yo ang sakit ng mawala ng mahal sa buhay. Tumingin ka sa sarili mo. Tingnan natin kung may lakas loob ako. Doktor, tulungan niyo ako? Jowzy, nagsisisi ang ina mong pinanganak ka. Kung hindi mo inagaw si Kuya Anyan, hindi siya maghihirap ng ganito. Tapos na ang relasyon namin ni Joe Aning. Sinungaling, kung totoo yan.
Bakit mahal ka pa rin niya? Gamit ang iyong malaanghel na itsura, ginagago mo siya. Hindi ko ginawa yon. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Bibigyan kita ng leksyon para matuto kang magmakaawa. Huwag tumigil na kayo. Maawa kayo. Gawin mo sa akin ang gusto mo, pero huwag mo sanang saktan ng nanay ko. Sige, magsimula ka sa 3 pagpapatira pa. Sabihin mo, ako ay isang puta na hindi dapat nang akit kay Jong Aning. Aalis na ako. Sige, suntok ng malakas. Pasensya na, ako'y isang malandi. Kasalanan ko ito. Mali ako. Dapat hindi kita sinaktan ng sadya. Ako'y masamang tao. Tunay na masama. Pakiusap, huwag mong saktan ng nanay ko. Pakiusap, huwag mong saktan ng nanay ko. Ang ganda ng mukha mo. Kaya pala hindi ka makalimutan ni Annie sa loob ng 3 taon. Kung sisirain ko ang mukha mo, mamahalin ka pa kaya ni Annie? Huwag. Gusto kong makita si Kuya Aning. Nawasak ang mukha mo. Ang humawak sa mga tao ko. Naghahanap ng kamatayan. Jang Sui, hindi ka talaga mawawala ng script, ano? Lahat dito. Putulin ang mga ugat ng putang ito. Aray. 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 Ito ang ginamit mong panakit kay Miss Jiang, ha? Naglakas loob ka? Magpapakasal daw si Miss Luo makalipas ang 2 araw. Ikakasal si Young Master Joe sa may kapansanan. Huwag niyo itong gawin. Hindi kayo patatawarin ni Aning. Gusto kong makita kung paano mo ako pipigilan. Sugod! Ayos lang lahat. Dr. Yang Bili. Doktor! Huwag kang mag-alala. Tita, makakalabas siya. Doktor, kamusta ang nanay ko? Naku, Nay, kising ka na? Suy-suy, nandito ka pala. Ang tagal kitang hindi nakita, anak. Huli na ako dumating. Paumanhin. Anak ko, ako ang hindi ko nasaktan kita. Hindi totoo yan. Nay, hindi. Wala kang ginawa. Siya ang Kumusta po, tita? Ako ang boyfriend ni Suisui. alagaan mo mabuti si Suis. Huwag kayong mag-alala. Tita, ako ang bahala sa inyo habang buhay. Hindi, ayaw ko. Kapag nakita kong ligtas siya, payapa akong yeyaw. Pag wala na ako, ingatan mong mabuti ang sarili mo. Magdamit ka ng mainit. Mag-ingat ka, huwag magkasakit. Mahal kita, anak ko. Anak kong mahal. Sa totoo lang, hindi ako ang tunay mong ina. Ha? Ha? Sasasama ka ba sa akin? Abito tayo. Gawin mo ang gusto mo. Aalalayan kita kung magulo. Tawagan mo ako kapag may panganib. Bakit ang bait mo sa akin? Nangako ako sa nanay mong aalagaan ka. Mahal kita, Hanyong. Anong iniisip mo? Nangangarap ako ng sundalong mamahalin ako. Nababaliw na ba ako? Salamat, Vice Presidente. Kailangan ko nang umalis. Magsalita na ng singsing ang mga ikakasal. Ginoong nobyo, Pagkatapos ngayon, pakakasalan ko ang mayamang tagapagmana. Tataas ang estado ko sa lipunan.
Roxanne, ni hindi mo man lang ako inanyayang abay. Xiaosui, anong ginagawa mo? Ikaw ang nagyaya sa akin dito, di ba? Nagulat ka at nandito ako. Sui, alam kong ipagkakanulo mo ako. Gigibain mo ang kasal ko? Eksakto. Ikansela mo ang kasal ngayon din at mamamalagi ako sa iyo. Jiang Sui, hayop ka. Bakit nandito siya? Sige, sa totoo lang, pinilit ako ng nanay ko dahil sa mana. Nang magpakasal ako, natanto kong mahal kita. Ipapahayag ko na ako'y mananatili kay Luoshi. Hindi mo ako magaganyan. Joanny, dinadala ko ang anak mo. Anak, paano ito? Buntis talaga ako. Yo, ito. 1 buwan na. Ito ang pregnancy test. Tingnan mo mismo. Son, pasensya na. Juan yan! Naniniwala ka bang anak mo ito? Tingnan mo ng sarili mo. Wubay, imbestigahan mo si Lucin, lalo na ang personal niyang buhay. Kopi na po, Binibining Jing. Maraming eskandalo nung estudyante siya. Ang pagiging magkapareha nakakapagpakalma sa kanya. Hinihingi niya si Roxy sa isang model. Ang lakas ng loob mo, huwag ka nang babalik dito. Kanyan, niloko ka ni Jiang. Pikeng litrato ang mga ito. Bakit niya ginawa? Nung kayo pa ni Joan yan, nagkarelasyon ka sa isang model. Anak mo rin ito sa kanya. Alam kong ambisyosa ka, hindi mo ipapa-abortion to. Gusto mong makapag-asawa ng mayaman. Kailangan natin ng backup plan. Kung iwan ka ni Joe Aining, pwede mo siyang pilitin gamit ang bata. Para siyang tangang asawa. Tumahimik ka. Anak ko ito ni Aining. Aining, maniwala ka sa akin. Anak mo talaga ito. Mag-DNA test na lang tayo para sigurado. Pilitin mo siyang magpa-DNA test. Siyang sinira mo ako. Papatayin kita. Ang mga TV reporter ni Mr. Hu, handa na ang mga online reporter. Kapag umpisahan na ang laban, pagkatapos ng kasal, ilalabas na natin ang lahat. Gigipitin natin siya, ilang minuto na lang. Pero worth it kaya ang lahat. Basta masaya siya, sulit na. Tungkol naman kay Lashan, nasa kulungan siya. Maghanap ka ng mag-aalaga sa kanya. Sige. VP, lumalaki na ang issue. Alam na ng asawa ng matabang yan. Gusto niyo bang ako bahala? Magpadala ng bodyguard para sa kanya. Sige, sige. Pumunta siya sa impyerno. Sige, sige. Masakit makita si Lucy na nasira. Nawalan ako ng pamilya. Nasasaktan din ako. Oh. Nandito ang ebidensya ng krimen mo. Sa kulungan ka magiging katandaan. Paraanin mo si. Jiang Sui, putang ina mo. Hindi kita pababayaan. Hindi kita mapapatawad. Gusto kong makita yan. Susan, nangako kang sasamahan mo ako. Mga katulad mo, di ka dapat maging aso ko. Ma, naparusa ko na ang masasama. Jiang Sui, mamamatay kang duwag. Binibining Jiang, ako ang tagapangasiwa ng pamilyang Fu. Sumama po kayo sa amin. Ang tahimik mo. Hindi ka nagtataka kung bakit kita pinatawag? Kayong pumunta dito, ipaliwanag mo na ang pakay mo. Matalino ka, ngunit hamak ang iyong kalagayan. Ang pananatili mo kay Ashi ay hadlang sa kanya. Alam kong pera ang gusto mo. $100 million para iwan mo ang anak ko.
Ina ng vice-presidente, may katuturan, maginhawa siya, ngunit walang kwenta. Hindi na ako interesado sa pera. Yumao na ang nanay ko, walang saysay ang pera ngayon. At ang bait sa akin ni Fu Jianxi, hindi ko siya kayang ipagkanulo. Akala ko mas makatuwiran ka. Makatwiran ako, ngunit marunong din akong tumanaw ng utang na loob. Tanggapin man ng pera o hindi, kailangan mong iwan si Ashi. Ang manugang ng Grupo Fu ay si Binibining Guming lamang. Sa pagsisingit mo sa pagitan nila, ikaw lang ang masasaktan. Sayang ang pagod mo. Mag-e-expire ang kontrata ko sa vice-presidente sa 1 linggo. Aalis na ako ng kusa. Salamat sa inyong pagpapanggap. Aalis na ako kung wala ng iba. Kaya Binibining Jiang, tuparin mo ang pangako. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka sa sasakyan at maghintay. Nag-aanyaya lang ako ng tsa kay Binibining Jiang. Ngunit ikaw, dahil sa isang babae, pinabayaan mo ang kumpanya? Huwag kayong gagalaw. Ashi, hindi ka nagbago. Habang mas mahalaga, lalo mong itinatangi. Takot na mawala. Ang pakikipagsapalaran mo sa mga babaeng ito, pinapalampas ko. Pero hindi ngayon. Fujanshi, ang asawa mo ay dapat si Gumeng na tagapagmana. Kung ganyan ka nababahala sa titulong ito, ikaw na ang magpakasal sa kanya. Bastos, para ito sa ikabubuti mo. Para sa akin o sa sarili mong kapakanan. Hindi ka ba isang fu? Hindi ko kailangan ng anumang alyansa. Ikaw ang dapat namatay. Kung may konsensya ka pa, pagbayaran mo ang mga kasalanan mo. Pakasalan mo si Tiago para sa kapatid mo. Utang mo yan. Bakit na sa kanya? Ano? Ayaw mong magbayad ng 100 milyon na ransom, pero anak mo ito. Pakawalan mo ang hostage o papatayin na rin. Huwag mong pagsisihan ang desisyong ito. Huwag mo akong sisihin. Ang nanay mo ang may gusto ng kamatayan mo. Bitawan mo siya. At ang pera, 100 milyon. ah, Kuya, Hoy, hoy! ako to. Kapatid ko to. Kuya, iligtas mo ang kapatid mo. Hindi ba't normal ito? Ayos lang. Maghanap ako ng tutulong sa'yo. Huli na. Kasintahan ko si Mengmeng. Mahal na mahal ko siya. Alagaan mong mabuti siya. Kuya. Arg! Ibigay mo ang kotse. Ha, ha. Ah! Ah. Utang ko lahat kay kuya. Nangangako ako ng walang hanggang yaman kay Mengmeng. Pero pakasalan siya. Hindi pwede. Ikaw, ang nanay mo dapat sinakal ka nung ibinanganak ka. Maglakas loob kang sumalungat. Magdudusa ka nito. huminahon ka, darling. Tagapamahalang direktor, okay ka lang? Medyo pagod lang ako. May sinabi ba sa'yo ang nanay mo? Huwag kang malungkot, hinding-hindi kita iiwan. Anong sinabi niya sa'yo? Nag-alok siya ng 100M para iwan kita. Pero tumanggi ako. Bibi, desidido ka na ba? Pera kapalit ng tao, ganun. Bihira ang pipiliin ako kaysa sa pera. Anong pinagsasabi mo? Mukha ba akong walang utang na loob? Hindi naman. Pero sinungaling ka.
Sumpa, mula ng huling babala mo, hindi na ako nagsinungaling. Hindi pa rin niya naaalala si Wubay. Gumagaling ka na ba, Director? Mas okay na ako. Maging masaya ka araw-araw. Kapag malungkot ka, malulungkot din ako. Natakot ka ba sa akin? Hindi. Naisip ko lang, nitong mga nakaraang araw napansin ko, Anong napansin mo? wala. Pwede ba akong magtanong? Abala ba? Hindi, sige. Yung tattoo mong GM, ano ibig sabihin nun? Nagseselos ka. Hindi naman. Tagapamahalang director, kung magpapahayag ka ng feelings, Akala mo si Gumeng yun. sino pa ba? Ito pa, Palayaw ng isang sinungaling. bakit yun ang inatato mo? Asa ba, Kasi nagsinungaling siya noon. Takot ako na hindi ko siya mahanap. nauto ka talaga niya. Hindi ko siya pakakawalan. Mahal ni Fujaishi, ang babaeng nandaya sa kanya. Pagod na ako. Maligo ka muna bago matulog. Hmm. Shuay-shuay. Unang araw mo ng trabaho ngayon. Buti na lang nirekomenda mo ako sa trabahong ito. Kung hindi ako makakalipat mula sa pasaherong upuan patungo sa harapan ng walang tulong mo. Walang anuman, magtrabaho ka ng maayos. Huwag kang susuko ng basta-basta. Sige, libre kita mamaya. Vice-director, naiparating ko na kay Sui-Sui ang utos. Malilipat na ang pera sa account mo. Hindi na kailangan. Matalik kong kaibigan si Sui-Sui. Masaya ako't nakahanap siya ng trabaho. Pero bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya? Takas lang ang nasa isip niya ngayon. Tatanggi siya sa mga plano ko. Ashi, hinahanap mo ako? Noong ikaw ang sumira sa paghahanap ng trabaho ni Jiang Sui, Chow Sui, anong ginagawa mo dito? Asistante Gu, ito ang bagong intern. Magkilala ba kayo? Higit pa rito, special ang posisyon ni Miss Hao. Igalang ninyo siya, Xiao Deng. Maghanda ng kape para kay Miss Jiang. Sariwang giling na kape, huwag instant. At? Kalasin ang aking dating malaking opisina malapit sa bintana at linisin ito. Ilagay si Miss Jiang doon. Jiang Sui, yamang gusto mo ang posisyong ito. Ikaw na ang bahala dito. Jiang Sui, sa iyong inosenteng muka akala ko'y seryoso ka, pero nagkakaproblema ka na agad. Guomeng, gusto mo talagang siraan ako, ha? Aminin mong backer ang dahilan mo dito. Paano niya nalaman na nirekomenda ako ni Gia Gia? Ano ang gulo na ito? Dumating ang vice-director para mag-inspeksyon. Ganito ba ang pag-uugali ninyo? Ang putang inang kumpanyang ito. Lagi akong binabantayan ng vice-director. Vice-director, tamang oras ang dating ninyo. Nahuli namin ang isang bakeran. Aayusin namin ito. bakkeran. Oh, siya nga, Jiang Sui, tanggal ka na. Alis dyan. Ako ang backer niya. Ay, hindi namin nakilala ang talino. Yamang siya ang inyong protehido, walang duda sa kanyang kakayahan. Nakita ko ang mga sketch ni Jiang Sui. Di masama. Pero para makuha ang proyektong ito, hindi sapat ang pagguhit. Salamat sa tiwala, sisikapin kong matuto para mapaunlad ang MK. Magtrabaho na kayo.
Sasamahan ko kayo, Vice Director. Hiwalay kay Ashi ang trabaho sa personal. Walang espesyal na trato para kanino man. Jiang Sui, may landscape project ako. Kapag nagtagumpay tayo, tataas ang ranggo ng mga designer. Pero komplikado ito. Haharapin mo ba? Tama ang vice director. Kulang sa field experience. Mga tunay na resulta lang ang magdudulot ng respeto. Gagawin ko. Alam na alam yan ni Wang Fangjing sa industriya natin. Kilala siya sa pagpapahirap sa mga taga-disenyo. Ayaw kong maniwala na ang assistant director na alam ang kanyang panggagansyo ay gustong panatilihin pa siya. Ipinagkatiwala ni Ashi ang proyekto kay Lilicia ang tumanggap ng kautosang ito. Wala kaming kinalaman dyan. Ikaw si Jiang Sui. Malaking kita ang landscape project na ito. Ano ang kapalit na may offer ninyo? G, Wang, nagbibiro ka ba? Patunay ito ng aming katapatan. Pakitingnan po ito. Miss Jiang, hindi ko nakikita ang inyong pagtatapat. Kung gayon, hindi pipirmahan ang kontrata. Kape Wubay. Ashi, masama sa katawan ng sobrang kape. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Ashi, tara't uminom tayo. Papaniwalain ko ang nanay mong tayo ay pabayaan. Nanganganib ka sa akin. Alam kong imposible tayo. Gusto ko lang kalimutan ng lahat. Kung ako mismo kakausap sa nanay mo, may iwasan mo ang mga problema, di ba? Kung magsisinungaling ka, ipapadala kita sa kapatid ko. Mulahan mo yun. Akin ka na. Nagkamali ako kanina. Bigyan niyo po ako ng chance. G, Wang, pag-isipan niyo po muli. Pipirmahan ko sa isang kondisyon. Maghubad ka ng isang damit. Isusulat ko ang isang guhit hanggang mabuo ang Wang Fangjing. Ang gurang na manyak na ito. Di gumana ang lambing. Subukan natin ang lakas. Maliit ang MK, pero may matibay na suporta. Marami ang gustong mamuhunan sa kakayahan namin. At sa aming ugnayan kay Fuji, kung wala kayong interes, aalis na ako. Teka, Miss Jiang, huwag kayong magmadali. G, Wang, gusto niyo na pong pumirma? Kilala ako sa mga negosasyon. Ang kontratang ito ay maaring pirmahan, pero hindi sa ganitong paraan. Ano ang suwestyon niyo? Dahil magaling uminom si Miss Jiang. Inuman ng diretsuhan? Matalino kang bata ka. Bata ka pa masyado. Babayaran ko sa'yo ang lahat. Sapat na ba ito? Ingat ka at baka masira ang lahat. Hoy, hoy. Pinibining siya. Naku, Ashi, hindi mo pa ako nahawakan. Ngayong gabi. Sa'yo lang. hoy. Nene, ngayong gabi iparanas ko sa'yo ang isang panaginip. Bakit ka nagising? Dinroga mo ako. Epekto ng droga ay nananatili. Naghahanap ka ng kamatayan. Ashi, kung di ka makikipaggabi sa akin, pupunta ang boyfriend mo sa hukay. Nakasaan siya? Sabihin mo. Di mo ang kakayanin ang lason na to. Magsalita ka. Hotel Dihaw, kwarto 303, linis serbisyo. Ashi, huli na ang lahat na lason na ang ilog.
Madre Superiora, tulungan niyo ako. Anong nangyayari? May nangharas sa akin. Malanding hayop nang ahas kang paluin ako, papatayin kita. Wang Fangjeng, hayop ka manggulo sa hotel ng Grupo Gu. Madam Gu itong babae. Sinaktan niya ako, di natin to palalampasin. Siya yung nangharas sa akin. Sarado ang bibig mo. Nagustuhan ko tong babae, pakawalan mo siya kapag pumayag ka. Sagot ko ang gastos sa paggamot. Hoy, Madam Gu. Di ko matatanggi kay Madam Gu. Xiaosui, swerte ka. Salamat po. Madam, ako si Jiang Sui, lapitan niyo lang ako, kailangan niyo. Salamat, Madam Gu, iniligtas niyo ako. Ayos ka lang. Ikaw ang nagnakaw kay Mengmeng. Kung alam ko lang di kita dapat iniligtas. Di ko malilimutan tulong niyo. Madam Gu, babawi ako sa inyo. Ina ni Gumeng ang nagligtas sa akin. Mapagbirong langit. Kung gusto mo magpasalamat, iwanan mo na siya ngayon. Ayaw ko. Tigre ka talaga. Sa susunod, sabihin mo agad sa akin kung may mangyayaring ganoon ulit. Naintindihan ko. Sino ang mag-aakalang makakatagpo tayo ng ganong klaseng tao? Wala ka bang nasaktan? Wala. Nagagawa mong magsinungaling sa akin? Bakit ang bait mo sa akin? Kami kahit na ilang beses kitang nilinlang? Kung magpapatuloy tayo ito, hindi na kita kayang iwan. Huwag kang gagalaw. Ito ay... Binibining GM. Nagsinungaling siya sa akin noong bata pa kami. Natatakot akong baka hindi ko siya maharap paglaki. Marami ka bang pinagdaanan dahil sa kanya? Hindi ko siya muling pakakawalan sa buhay ko. Ikaw pala yung batang lalaki noon. Kung sasabihin ko na may dahilan ang bata noon para umalis, patatawarin mo ba siya? Hindi kailanman. Kahit na mahirap sa akin ang iwan ka, ititupad ko ang pangako ko. Aalis na ang nanay ko. Paalam, Sundalo Fu. Ha! 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 Ayon sa usapan, iniwan ko na si Fu Jianxi. Bakit mo pa ako tinutulungan? Walang hiya kang bata ka. Kailan pa kita pinag-uusisa? Ang muka at hubog mo, sayang naman, isang hampas lupa. Gusto mo ba siya? Anong balak mong gawin? Kapag ikinasal ka na, malilimutan na ng Panginoon ko. Nakahanap ako ng isang matandang binata na 40 taong gulang sa Jixiang. Pakakasalan mo siya ngayong araw. Ay, nakalimutan kong sabihin, ikakasal din kami ni Aishi. Ang isang tulad mong rebelde. Karapat-dapat sa pagdurusa. Yamang naaaliw ka sa kanya, makipaglaro ka sa kanya. Huwag kang lumapit, huwag kang lalapit. Kumusta? Kumusta? Anong nangyayari? Ang tagal na nating hindi nagkita. Bakit hindi pa siya dumarating? Talaga bang pakakasalan ako ni Bomoy? Hanggat mahal niya si Jiang Sui, darating siya. $20. Shangkui, saan mo itinago? Kung matatapos mo ang seremonya kay Gumeng, sasabihin ko kung nasaan siya. Ashi, ang pangako ni Ina sa'yo matutupad. Humeng, hindi kita mamahalin kailanman. Pwede ka pang umurong. Basta mag-asawa tayo, hihintayin kong mahalin mo ako. Sige, pakakasalan ng guna babae. Gagawin ko. Pero ito'y panloloko. Nagpapanggap siyang gu. Paano ko siya pakakasalan? Kalokohan.
Huwag kayong magmadali. Tol. Sino yo? Ikaw yun. Awa. Mahalaga sa'yo ang angkan, di ba? Isang panluloko. Kung pakakasalan ko siya, anong mangyayari sa pamilyang Gu? Gumeng, hindi ka tunay na gu. Ano? Hindi ko tunay na anak si Mengmeng. Namataay ang tunay kong anak noong bata pa. Sa mga nakaraang taon, itinuring kong tunay na anak si Mengmeng. Oo, kahit ampon siya, ang mga ari-arian ng Gu, lahat ng pagmamay-ari ay mapapasa kay Mengmeng. Si Fu Sheng ang may gawa nito para sirain ang kasal. Ashi, ano man ang dahilan mo, matutuloy ang kasal. Paano kung alam ko kung nasaan ang tunay na Gu? Ashi, kung magpatagal ka pa, bawat minuto ay mahalaga. Bawat minuto ay delikado. Tita. Nahanap ko ang tunay niyong anak. Makikipagkita ba kayo? Kayo ang bahala. Tatay, nanay, ako lang ang anak ninyo. Magkita na tayo. Magkita na tayo. Hindi ba't ang babae rito ang gumiba kina Ashi at Mingming? Ang babaeng ito? Karapatan ko ito ang sirain ng pamilya. Paano ako napunta sa ganito? Siya ang tunay na tagapagmana ng mga Gu. Assistant Director. Hiniling ninyo sa akin. Binibining Jiang, nandito ang mga dokumento ng magulang ninyo. Si Jiang Lei, ang kanang Maharlika. Ang impostor sa pamilya ko. Nakakahiya. Kayo ba ang tunay kong magulang? Nakakagalit naman. Ashi, para sa babaeng ito, ninakaw mo ang pagkatao ko. Ang pamilyang Gu, hindi magkakaroon ng babaeng walang hiya. Ang bata pa. Hindi ba kayo tinuruan ng magulang ninyo di ko na huwag sumira ng pamilya? Wala akong magulang, kayo. Kayong dalawa. Tingnan ninyo ang kolyang ito. May naaalala ba kayo? Ito ang jade pendant ng aming anak. Ikaw ba talaga ang aming anak? Imposible. Patay na ang anak ninyo. Ito ay panluloloko. Paano malalaman ni Binibining Gu? Napatay na ang tunay na tagapagmana. Totoo, Mengmeng. Ikaw ang nagsabi sa amin na siya'y nalunod. Tama. Sino siya, tatay, nanay? Iiwan niyo ba ako? Ito ang aking bahay, hindi para sa batang pulubi na tulad mo. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Gu. Nawala ang mga magulang ko, ilang araw lang ang nakalipas. Buti na lang may mabubuting tao ang nagligtas sa akin. Bakit suot mo ang mga damit ko? Dadalhin kita kay tatay at nanay. Wala sila rito. Nasaan sila? Sige, mamatay ka na! Naalala ko na, ikaw ang nagtulak sa akin sa ilog ng gabing yon? Kalakalan mo na itulak sa tubig? Yaya, sinabi mo sa amin na bumalik ang tunay naming anak pero nalunod ng hindi sinasadya. Ikaw ang may kasalanan? Hindi. Nanay, wala akong ginawa. Maniwala ka sa akin. Wala kang puso. Iniligtas ka namin dahil sa awa. Pero pinagkanulo mo kami. Pinatay mo ang tunay naming anak. Bakit mo ginawa iyon? Kayo rin ang may kasalanan. Kayong nagbigay sa akin ng karapatang maging mana. Walang makakakuha nito sa akin. Inalagaan namin ang isang lobo sa aming tahanan na ikinahiwalay sa tunay naming anak ng 20 taon. Opisyal kong ipinahahayag wala ng ugnayan si Minggu sa amin. Tatay, nanay, bakit napakalupit ninyo? May taon tayong magkasama at hindi niyo ako pwedeng iwan. Hindi ako ang ina mo. Araki, pakiusap. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Humingi ka pa ng tulong sa akin? Kung alam ko lang na peke ka, hindi kita tutulungan. Ikaw talaga ang tunay na mana ng mga Gu. Ikaw at si Ashi ay itinadhana. Kapag kinilala ka ng pamilyang Gu, formal kayong pag-isahin. Suwi-suwi, iniwan ka ng iyong ama't ina. Ngunit sa lahat ng taong ito, hindi kita kailanman nakalimutan. Nasa isip kita palagi. Anak ko, ang tanging pagkakamali ko ay mawala ka. Akala namin
Itinigil na naming hanapin ka. Di kinaya ng ina mo ang pagkawala mo. Siya ay nagkasakit dahil dito. Kaya ampinan namin siya. Mabait kami sa kanya sapagkat siya ang pumalit sa'yo. Maaari mo ba kaming patawarin? Panghalili lang ako. Magbabayad kayo nito. Isinusumpa ko kayo. kayo. Sunson, ito ay... Maaari mo ba akong patawarin? Kaunti lang ang naalala ko sa kabataan ko. Mabait ang aking amain, wala akong galit sa inyo. Ang ugnayan niyo ni Ashe ay tila itinakda. May hinala ako sa inyo noon. Wala ba kayong galit sa akin? Para sa inyo, ito'y pagsasama ng Fuer at Gu, isang itinakdang kapalaran. Dahil sa pagsasama ninyong pamilya, di ko na ito papansinin. Tugon ni Chang Sui. Sino ang lumalabag ng hangganan dito? Paano naman ang pagdukot sa inyo? Narito siya buong buo. Ako ang dapat magreklamo. Mga tauhan ninyo ang mga mangdukot. Nangahas kayong maghasik sa mga tauhan ko? Huwag ninyong galawin ang mga akin. Di ko gagalawin ang sa inyo. Tumawag ka sa linyang ito. At doon ka na mamamatay sa ibang bansa. Para sa isang karaniwang babae. Itinatapon mo ang sarili mong ina? Hindi siya karaniwang babae. Siya ang tagapagmana ng mga Gu. Hindi papayag ang mga Gu dito. Madam Fu, hindi karapat-dapat ang asal mo. Maraming hirap ang dinanas ng anak ko. Hindi ako mananatiling walang gagawin. Napakababa naman. Mula ngayon sa piling ko, wala nang mang-api kay Sui-Sui. Na ako'y interesado sa anak mo? Ay, swerte mo na. Shi, ipinapahiya mo ang CEO mo sa mga dayuhan? Gusto mo na bang magbitiw? Ako ang may 33% share sa Fushe. Ako ang kumokontrol sa kumpanya. Kung hindi namatay ang kapatid mo, hindi sa'yo ang posisyon ng CEO. Kung lalabanan mo pa ako, tatanggalin kita agad. Ma'am. Yang 33% mong shares, nakapangalan sa batang amo. Bastos ka! Naglakas loob ka! Babala lang ito. Kung nasaktan si Xiang Sui, mas malala pa sana ito. Tusok ang babae. Hindi ka pa kasal, pinagre-rebelde mo na anak ko. Akala mo ba ang suporta ng mga ay, magagawa mo lahat. Hindi ang mga Gu. Ako ang sumusuporta. Walang utang na loob. Disiplinahin ninyo to. Pero, sige, ayos. Inalagaan ko ang ahas sa dibdib ko. Gusto mo akong patayin? Walang kwentang tao. Puro kalokohan ginawa mo. Dinurog mo mga kapatid mo. Pinahiya mo ang magulang mo. Walang saysay ang mga paalala ko. Maaga namatay ang tatay mo. Alam mo ba hirap ko? Kung nagpakasakit ka naman, dapat kilala mo siya. Anak ko yan. Siyempre kilala ko siya. Kailan birthday niya? Paborito niyang pagkain? Ayaw niyang mga bagay? Allergy niya? Alam mo ba? Perpektong alam ko. Pero hindi ko sasabihin sa'yo. Talaga? Bilang nanay, di mo alam allergy niya sa pollen, puno ng bulaklak ang selebrasyon. Gusto mo ba siyang patayin? Nagsisinungaling ka? Nandito siya. Ayos na ayos ang kanyang kalagayan. Naghanda siya sa pamamagitan ng antihistamines dahil sa sarili niyang ina. Wala na siyang hinihintay. Hindi ito posible. Paborito niya mga street dumplings. Dahil sa tunay na atmosfera at sa may-aring matandang mag-asawa, nagpapainit sila ng mga puso. 3 ng Oktubre ang kaarawan niya, pero ayaw niya ng selebrasyon. Ang kanyang ina ay hindi naging masaya sa kanyang pagsilang. Ayaw niyang niloloko siya. Gusto niya ang mga araw ng snow, kung saan nagukit siya. Nang walang kamatayang puting rosas para sa sarili. Tama po, ginang bago si Miss Jiang ang binatang Panginoon. Hindi. Hindi ako aalis. Anak sa labas? Gusto niyo ba akong patayin? Pipilitin niyong maghiwalay. Isang anak sa labas at walang utang na loob. Mali ba ako? Alam niyo ba, ang tunay na ama ng kapatid natin, Katarantaduhan. ang ama ko ay vice-alkalde. Sa kanya, mafia godfather. Noong una, kakasama mo ang nagplano ng pagdukot sa akin para mapasa kanya ang titulo. Gusto niya akong patayin. Pero, iniligtas ako ng kapatid ko. Ngunit, siya ang namatay.
Kailan mo nalaman ito? Pinagpala mo ang galit at pinahirapan siya. Simulat sa pool. Pinlano mo na ang kamatayan ko. Alam kong mahal mo ang kasintahan mo. Akala mo pumatay ako ng kuya mo. Ano ngayon? Nagsisisi ako sa pagpapatawad ko noon. Pinabayaan kanyang mabuhay, walang utang na loob. Sayang, di ba? Buhay pa rin ako. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Pumunta sa ibang bansa o magpiyansa sa bilangguan. Hindi ako aalis kailanman. Ginang, patawarin niyo ang aking kalupitan. Masyadong marupok. Hudyat Fu. Mamahalin kita ng walang sawa. Higit kanino man. Hindi ka na magsisinungaling. Hindi na kailanman. Tapos na ito. Ginoo, pumapayag ka ba na pakasalan ng magandang dalagang ito?